Itinapon na parang basura. Sinunog habang may dalang buhay sa aking sinapupunan. Sa gitna ng halakhak ni Ryan at Letty, ang tanging narinig ko ay ang sarili kong huling hininga. O akala ko lang iyon. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga sugat ay naging apoy ng paghihiganti. Hindi ako susuko. Hindi ako mawawala. Ako si Claire. At sisiguraduhin kong bawat sentimo ng sakit ay babayaran nyo. Handa na ba kayong makita ang reyna mula sa abo? Sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito? Hayaan mo na siya, Letty. Ano ba ang alam ng babaeng iyon kundi ang maglinis ng bahay at magamoy sibuyas? Kailangan ko lang ang batang nasa sinapupunan niya para makuha ang tiwala at mana mula kay Papa. Pagkatapos niyang manganak, bibigyan ko siya ng kaunting barya para umalis at tapos na tayo sa kanya. Nananatili akong nakatayo sa likod ng malaking pintuang gawa sa kahoy ng kanyang opisina. Sa aking panginginig na mga kamay ay hawak ko ang isang maliit na kahon ng mamahaling relos na pinag-ipunan ko ng mahigit 1 taon mula sa kakarampot na allowance na binibigay niya sa akin, kasama ang isang platong naglalaman ng paborito niyang cake na sarili kong niluto. Ginawa ko yon kahit papakiramdam ko ay mababali na ang aking balakang dahil sa bigat ng 7 buwang sanggol sa aking sinapupunan. Nais ko sanang sorpresahin siya para sa kanyang promosyon, ngunit ako ang binigyan niya ng pinakamalupit na sorpresa. Narinig ko ang maharot na halakhak ng babae sa kabilang linya. Isang tawang tila matalim na patalim na humihiwa sa natitira kong dignidad. Siguraduhin mo lang, Ryan. Baka naman mamaya ay umiyak at magmakaawa yon sa mga paa mo kapag nalaman niyang ako talaga ang mahal mo. Saan naman siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang pamilyang babalikan, wala siyang kwenta kung wala ako. Kaya huwag ka nang magselos dyan, my love. Unti-unting nawala ng lakas ang aking mga daliri. Ngunit bago pa man mahulog ang kahon at plato, ay mahigpit ko itong kinuyom laban sa aking dibdib. Bumaon ang matigas na kanto ng kahon sa aking palad, ngunit hindi ko alintana ang sakit. Ang hapdi ng aking balat ay walang panama sa tila pagdurog ng aking puso at kaluluwa sa mga oras na ito. Tiningnan ko ang sarili kong mga kamay na naging magaspang at puro peklat ng mantika dahil sa araw-araw na pagluluto ng paborito niyang ulam. Mga kamay na nagkuskos ng kanyang mga sapatos para lamang magmukha siyang kagalang-galang sa harap ng kanyang ama. Sa paningin ko ay mga huwaran iyon ng aking sakripisyo, ngunit sa paningin ng lalaking pinangakuan ko ng walang hanggan, isa lamang pala akong murang katulong. Isang marahas na paggalaw mula sa sanggol sa aking tiyan ang nagpabalik sa akin sa realidad. Nakaramdam ako ng matinding paninigas ng aking puson. Tila nararamdaman din ng aking anak ang pagtatapon sa aming halaga. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa aircon ng pasilyo ay tila naging yelo na gumagapang sa aking gulugod. Ang amoy ng matamis na vanilla mula sa cake na kanina ay nagbibigay sa akin ng ngiti. Ngayon ay nagdudulot ng nakakasulasok na pait sa aking lalamunan. Pakiramdam ko ay unti-unti akong nilalamon ng dilim. Kahit pa nakabukas ang lahat ng ilaw sa mansyon, ilang beses kong isinubsob ang aking sarili sa hirap para lamang umangat siya. Ilang beses akong kumain ng tirang ulam para lamang maibigay sa kanya ang pinakamasarap na bahagi ng pagkain. Nang mga panahong tinalikuran siya ng kanyang ama, ako ang lumuhod at nagmakaawa sa matanda para lamang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. At ito ang igaganti niya sa akin? Isang pagtataksil na nakabalot sa matatamis na kasinungalingan. Gusto kong sipain ang pinto. Gusto kong isaboy sa mukha niya ang cake na ginawa ko ng may buong pagmamahal. Gusto kong sumigaw at magwala hanggang sa mapatid ang aking mga ugat. Ngunit walang lumabas na tinig mula sa aking mga labi. Ang pinakamatinding sakit pala ay hindi dumarating na may kasamang ingay, kundi ito ay isang nakakabinging katahimikan na unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao. Dahan-dahan akong umatras,
Pilit iniiwasang makagawa ng anumang ingay ang aking mga paa. Tumulo ang mainit na luha sa aking mga pisngi. Nag-iiwan ng mahapding bakas bawat hakbang ko palayo sa pintong iyon ay tila paghakbang ko palayo sa babaeng naging bulag sa napakahabang panahon. Ganito na lang ba ang halaga ko? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa lahat ng pangarap na ibinaon ko sa lupa para lamang maitayo ang kanyang kastilyo. Bakit ako pa ang naiwang nakaluhod at iniiwan sa ulan? 1 linggo ang lumipas mula nang marinig ko ang usapang yon. Ngunit tila 1 dekada ng lason ang dahan-dahang pumatay sa aking pagkatao. Sa kabila ng lahat, pinili kong manahimik. Ikinulong ko ang pait sa aking dibdib para sa gaganaping kasal ng pinsan ni Ryan. Ito ang gabing mahalaga para sa pamilya, kung saan ang lahat ng matataas na tao sa lipunan ay magtitipon-tipon sa lumang mansyon ng mga Delgado sa Tagaytay. Suot ko ang isang kulay asul na gown na sadyang maluwag upang maitago ang aking 7 buwang tiyan. Habang naglalakad ako sa gitna ng bulwagan, nararamdaman ko ang bawat mabigat na hakbang. Tila ba ang bawat tapak ko ay papalapit sa sarili kong libingan. Ngunit kailangan kong magpanggap para kay Don Severino na nakatingin sa amin ng may pagmamalaki at para sa aking anak. Nang pumasok si Letty sa bulwagan, tila huminto ang mundo. Suot niya ang isang pulang-pula at hapit na gown na sumisigaw ng kapangahasan. Walang kahihiyan siyang dumiretso kay Ryan. Nasaksihan ng aking 2 mata kung paano biglang nagliwanag ang mukha ng aking asawa, ang mukha na kailanman ay hindi ngumiti sa akin ng ganoon kapusok. Iniwan ako ni Ryan sa gilid ng lamesa. Binitawan ang aking kamay na tila ba napakababa ng aking uri upang makasama niya sa harap ng mga bisita. "Wait here, Claire! May kakausapin lang ako sandali. Masyadong masikip dito para sa kalagayan mo." Malamig na sabi ni Ryan bago tuluyang sumama kay Letty. Naiwan akong nakatayo. Hawak ang isang maliit na baso ng tubig habang pinagmamasdan silang magtawanan sa malayo. Ang bawat sulyap at dampi ng kamay ni Ryan kay Letty ay tila mga saksak sa aking puso. Doon ko napatunayan na ako nga ang estranghero sa sarili kong buhay pag-ibig. Habang abala ang lahat sa pagsasayaw at tawanan, lumapit sa akin ang isang katulong at bumulong na may naghihintay daw sa akin sa dulo ng pasilyo. Sa lumang imbakan ng mga dekorasyon, sinabi nitong si Ryan daw ang nagpapatawag sa akin dahil masama ang pakiramdam nito. Kahit may pag-aalinlangan, binuhat ko ang aking mabigat na katawan patungo doon, dala ang matinding pag-aalala para sa ama ng aking anak. Ngunit pagbukas ko ng pinto ng madilim at masikip na silid, hindi si Ryan ang bumungad sa akin, kundi si Letty. Nakasandal siya sa mga lumang lamesa, may hawak na isang mamahaling lighter na pinaglalaruan niya ang apoy. "Letty, nasaan si Ryan? Bakit ka nandito?" Tanong ko habang pilit na pinapakalma ang aking mabilis na tibok ng puso. "Ryan is busy, Claire. Busy siya sa pagpapanggap na mahal ka niya sa harap ng daddy niya. Pero pagod na siya at pagod na rin ako." Nakangising sagot ni Letty habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Akmang tatalikod ako para lumabas nang marinig ko ang mabilis na pagbagsak ng trangka ng pinto mula sa labas. Ikinulong nila ako. Nagsimula akong kabahan nang maamoy ko ang matapang na amoy ng gasolina sa paligid. Ang mga kurtina at lumang tela sa silid ay basang-basa ng likidong iyon. "Anong gagawin mo, Letty? Parang awa mo na, buntis ako. Ang anak namin ang dala ko." Pagmamakaawa ko, idinikit ko ang aking likod sa malamig na pinto habang protektadong nakayakap ang aking mga kamay sa aking tiyan. Iyan nga ang problema, Claire. Ang batang yan, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa ako ang reyna ng buhay ni Ryan. Kaya kailangan nyo nang mawala ng anak mo. Malamig na banta ni Letty. Binitiwan niya ang nagliliyab na lighter sa ibabaw ng mga telang may basa ng gasolina. Sa isang kurap ng mata, ang maliit na kislap ay naging dambuhalang dila ng apoy na mabilis na gumapang patungo sa aking kinaroroonan.
Sumigaw ako sa takot. Pilit na pinaghahampas ang matigas na kahoy ng pinto. Tulong! Ryan! Don Severino! Tulungan niyo kami! Sigaw ko hanggang sa mapatid ang aking boses. Nagsimulang mapuno ng makapal at itim na usok ang silid. Nahihirapan na akong huminga. At ang init na nagmumula sa apoy ay tila tumutupok na sa aking balat. Sa gitna ng aking desperasyon, napatingin ako sa maliit na salamin sa itaas na bahagi ng pinto. Doon, nakita ko si Ryan na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ryan! Ryan! Nandito ako sa loob. Tulungan mo kami ng anak mo. Buong lakas kong isinigaw, idinikit ko ang aking mukha sa pinto para lamang makita niya ako. Tumingin si Ryan sa direksyon ng pinto. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalangan. Nang makita ang usok na lumalabas mula sa mga siwang ng silid, narinig niya ako. Alam kong narinig niya ang pagsusumamo ng kanyang asawa at ng kanyang magiging anak. Ngunit laking panginginig ko nang dahan-dahang lumapit sa kanya si Letty. Hinawakan ang kanyang braso at may ibinulong. Pinanood ko kung paano unti-unting nagbago ang mukha ni Ryan. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Tinalikuran niya ang pinto. Humakbang siya palayo. Iniwan akong humihinga sa loob ng nasusunog na silid. Naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa aking sanggol. Tila isang huling pag-iyak ng isang buhay na hindi pa man lang nasisilayan ng mundo. Napaluhod ako sa sahig habang patuloy na lumalapit ang apoy. Ang huling bagay na nakita ko bago ako lamunin ng dilim ay ang anino-nono ng lalaking minahal ko ng buong buhay, dahan-dahang naglalakad palayo habang hinahayaan kaming mamatay. Ryan! Bulong ko sa hangin, kasabay ng pagbagsak ng aking katawan sa nag-aapoy na sahig. Tapos na tayo, Claire. Pirmahan mo na ang mga papel na ito para hindi ka na mas mahirapan pa. Iyan ang mga salitang bumungad sa akin sa gitna ng malabo at puting paligid. Akala ko ay nasa langit na ako, ngunit ang matinding hapdi na gumagapang sa bawat pulgada ng aking balat ang nagpaalala sa akin na narito pa rin ako sa lupa. O marahil, dinala ako sa isang mas malupit na uri ng impyerno. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata, bagamat ang bawat paggalaw ng aking talukap ay tila hinihiwa ng libu-libong maliliit na karayom. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay humahalo sa nananatiling amoy ng sunog na laman na nanggagaling sa sarili kong katawan. Nakita ko si Ryan na nakatayo sa gilid ng aking kama. Hindi ko makita ang kahit anong bahid ng pag-aalala o pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, ang hawak niya ay isang ballpen at ilang piraso ng dokumento na tila ba mas mahalaga pa kaysa sa buhay ko na halos bawiin na ng apoy. Ang anak ko? Ang tanging salitang lumabas sa aking tuyot na lalamunan. Ang boses ko ay parang gasgas na plaka, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng silid. Ligtas ang bata. Nasa incubator siya. Pero hindi yon ang pinag-uusapan natin ngayon. Sagot niya ng walang kukurap-kurap. Inilapag niya ang mga papel sa ibabaw ng aking kumot, malapit sa aking kamay na balot ng puting gasa. Kailangan nating tapusin ang kasal na ito. Letty is waiting for me. At hindi ko hahayaang masira ang kinabukasan namin dahil sa isang aksidenteng ikaw naman ang may gawa. Parang gumuho ang huling piraso ng aking mundo sa narinig ko. Aksidente? Ako ang may gawa? Habang nakahiga ako rito, tinitiis ang sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Nagagawa pa rin niyang baluktutin ang katotohanan. Gusto kong sumigaw, gusto kong ituro ang kanyang dibdib at sabihing, nakita ko siyang tumalikod habang humihingi ako ng saklolo. Ngunit ang tanging nagawa ko ay ang manginig sa ilalim ng aking mga benda. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay para ipitin ang ballpen sa aking mga daliri. Ang bawat dampi niya ay tila bagang nagliliyab na uling. Nanlabo ang aking paningin dahil sa luhang pilit na kumakawala. Sa bawat patak ng aking luha,
Sa puting tela ng ospital, naaalala ko ang lahat ng gabi na ipinagluto ko siya, ang lahat ng pangarap na binuo namin, at ang lahat ng pagsisikap kong maging karapat-dapat sa pamilya niya. Pirma na Claire, huwag mo nang hintayin na pati ang panggastos sa ospital mo ay bawiin ko pa. Dagdag niya sa isang tono na tila ba nakikipag-usap lamang siya sa isang kliyente na wala ng silbi. Biglang bumukas ang pinto ng silid nang may kasamang matinding awtoridad. Hindi iyon nanggaling sa isang malakas na tunog, kundi sa bigat ng presensya ng taong pumasok. Si Don Severino. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang anak na ngayon ay halatang nabigla sa kanyang pagdating. Bitawan mo ang kamay niya, Ryan. Ang utos ng matanda. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng panganib na tila isang kulog bago ang malakas na unos. Kailangan lang naming ayusin ito ni Claire. Pautal-utal na sagot ni Ryan habang dahan-dahang binibitawan ang aking kamay. Lumapit si Don Severino sa aking tabi. Nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan. Habag. Ipinatong niya ang kanyang malaki at mainit na palad sa aking noo. Isang kilos na tila nagbigay sa akin ng kaunting lakas para manatiling gising. Lisanin mo ang silid na ito, Ryan, ngayon din. At dalhin mo ang mga basurang papel na yan bago ko pa malimutan na anak kita. Sabi ng matanda nang hindi man lang tinitingnan ng kanyang anak. Nang makaalis si Ryan ng may padabog na mga hakbang, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Tanging ang tunog ng aking sariling paghinga na tila isang sirang makina ang naririnig. Tumingin ako sa aking biyenan, ang taong kinatatakutan ng lahat. Ngunit ngayon ay tanging pag-asa ko sa mundong ito. Don Severino, bakit? Bulong ko, hindi ko alam kung bakit ako pa ang binuhay ng tadhana sa ganitong kalagayan. Dahil ang mga taong tulad mo, Claire, ay hindi dapat hinahayaang mamatay sa dilim. Magpahinga ka. Mula sa araw na ito, hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Sagot niya habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa mga bendang bumabalot sa aking katawan. Nanatili akong nakatingin sa puting kisame ng ospital. Ang sakit ng aking mga sugat ay naroon pa rin, ngunit may isang bagong uri ng init na nagsisimulang mabuo sa aking puso. Hindi ito ang apoy na tumupok sa akin sa bodega, kundi isang malamig na apoy ng determinasyon. Ganito na lang ba talaga? Isang pirasong papel lang ba ang katumbas ng lahat ng sakripisyo ko? Bakit kailangang dumaan muna ako sa apoy para lamang makita ang tunay na kulay ng mga taong minahal ko? Sa bawat paghinga ko, tila may mga piraso ng basag na bubog na humahaplos sa aking lalamunan. Ang bawat tibok ng aking puso ay nagdadala ng maliliit na kuryente ng sakit patungo sa mga sugat na balot ng puting gasa. Ngunit sa kabila ng lahat ng hapdi, ang mas mabigat na pasanin ay ang katahimikang namamayani sa silid matapos palayasin ni Don Severino ang sarili niyang anak. Nanatiling nakatayo ang matanda sa tabi ng aking higaan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga dokumento at milyon-milyong kontrata lang ang hawak, ngayon ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng aking unan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng galit na hindi para sa akin, kundi para sa dugo at laman na pinalaki niya ngunit naging isang halimaw. Uminom ka muna ng tubig, Claire. Huwag mong piliting magsalita kung hindi mo pa kaya. Ang mahinahong utos niya habang iniaabot ang isang basong may straw. Tumulo ang aking luha nang maramdaman ko ang lamig ng tubig sa aking tuyot na bibig. Tiningnan ko si Don Severino, ang taong kinatatakutan ng buong mundo ng negosyo, ang taong ilang beses ko ring pinaglingkuran ng higit pa sa isang manugang. Naalala ko noong mga panahong muntik na siyang ma-stroke dahil sa kapabayaan ni Ryan sa kumpanya. Ako ang nagpuyat para ayusin ang mga report na kailangang pirmahan ni Ryan para hindi mapahiya ang aking asawa sa harap ng kanyang ama. Ako ang nagluto ng mga espesyal na pagkain na kailangan ng kanyang diet. Ginawa ko ang lahat para maging tulay sa pagitan nilang mag-ama.
Papa, bakit niyo po ako tinutulungan? Mahina akong bulong habang halos wala na akong lakas. Anak niyo po si Ryan. Saglit na tumahimik ang matanda. Huminga siya ng malalim. Sa kadahan-dahang naupo sa silyang katabi ng higaan ko. Mabigat ang tingin niya, pero puno ng awa. Dahil ang pagiging anak ko ay hindi nagbibigay kay Ryan ng karapatang manloko, manakit, at halos pumatay ng tao, Claire. Marin niyang sabi. Nakita ko ang lahat ng sakripisyo mo. Nakita ko kung paano mo binuo si Ran. Ang pangalan niya, ang buhay niya, ang pangarap niya. Habang unti-unti mong inuubos ang sarili mo para sa kanya. Napayo ko siya. Tila pinipigilan ang sariling galit at sakit. At pagkatapos ng lahat ng yon, hinayaan kanyang mamatay sa apoy? Nanginginig ang boses niyang dagdag. Hindi ko siya pinalaki para maging ganoon. Hindi ko siya tinuruan na yurakan ang babaeng minsang nagmahal sa kanya nang higit pa sa sarili nito. Hinawakan niya ang aking kamay, ang bahaging wala pang benda. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng proteksyon na matagal ko nang hinahanap sa maling tao. Huwag kang mag-alala tungkol sa anak mo. Pagpapatuloy niya. Nasa ilalim siya ng pinakamahusay na mga doktor. Siya ang aking apo, Claire. At ikaw ay mananatiling delgado. Hindi ko papayagan na ang isang pirasong papel ng diborsyo ang magtakwil sa'yo sa pamilyang ito, lalo na't ikaw ang tunay na nagdala ng dangal sa amin. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Sa gitna ng pagkawasak ng aking pagsasama kay Ryan, tila nakatagpo ako ng isang matibay na haligi sa taong hindi ko inaasahan. Ngunit alam kong hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang bawat hapdi sa aking balat ay paalala na may mga taong dapat managot. May isa pa akong dapat sabihin sa'yo. Pagbabago ng tono ni Don Severino, ngayon ay mas seryoso at puno ng puot. Hindi lang pagtataksil ang ginawa ni Ryan sa'yo. Nalaman ng aking mga investigador na matagal na siyang nagnanakaw sa kaban ng ating kumpanya. Ginamit niya ang mga pirma mo sa ilang mga pekeng dokumento para ilipat ang pondo sa isang account na hindi ko matrace noong una. Nanigas ang aking buong katawan. Ginamit niya ako. Ang mga gabing pinapipirma niya ako sa mga dokumentong sinasabi niyang para sa aming insurance at para sa kinabukasan ng aming anak, iyon pala ang magiging tali sa aking leeg. Ginamit niya ako para sa pera, Papa? Tanong ko, habang ang boses ko ay nanginginig sa matinding galit. Tumango ang matanda. Higit pa doon, Claire, balak niyang iwan sa iyo ang lahat ng kasalanan kapag sumabog ang balitang ito. Ngunit nagkamali siya ng kinalaban. Akala niya ay wala kang boses dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanya. Tumingin ako sa bintana ng ospital kung saan tanaw ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at pula. Tila nagpapaalala sa akin ng apoy na muntik nang kumuha sa aming buhay ng anak ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Ang bawat sugat na ito ay magiging paalala na minsan akong naging biktima, ngunit hindi ako mananatiling ganoon. Ano po ang gagawin natin, Papa? Tanong ko. Ang aking paningin ay diretso na at wala nang pag-aalinlangan. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Severino. Pagagalingin ka muna natin. Pagkatapos, ipapakita natin kay Ryan kung ano ang mangyayari kapag ang taong itinuring niyang basura ay siya nang magpapatalsik sa kanya mula sa trono na hindi naman sa kanya. Nanatiling nakapako ang aking tingin sa malayo. Sa loob-loob ko, may isang katanungang paulit-ulit na bumubulong. Gaano na kaya karaming pera ang nanakaw ni Ryan? At ano pa ang handa niyang gawin para pagtakpan ang kanyang mga bakas? Hindi na mababalik ang dati mong balat, Claire. Maayos na ang mga sugat, pero ang mga bakas na ito, mananatili na sila habang buhay. Ang tinig ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang huling layer ng mga benda sa aking braso at leeg. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya,
Pinahintulutan ko ang aking sarili na tumingin sa salamin. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang maliit na salaming pilak. Sa refleksyong yon, hindi ko na makilala ang babaeng dati ay pinupuri dahil sa kanyang makinis at maputing balat. Ang bahagi ng aking leeg at balikat ay puno na ng mga kulay ube at mapupulang peklat, tila isang mapang iginuhit ng puot at apoy. Naalala ko kung paano ako gumastos ng libu-libong piso sa mga mamahaling lotion at serum noon dahil lamang ayaw ni Ryan ng kahit anong gasgas sa aking balat. Gusto niya ay perpekto ang lahat sa akin. Tila ba isa lamang akong mamahaling palamuti na ipinagmamayabang niya sa kanyang mga kaibigan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa akin mo sa aking mga labi. Ang mga peklat na ito ang naging kabayaran ng aking bulag na pag-ibig. Ito ang mga medalya ng aking katangahan. Kailangan nating simulan ang iyong physical therapy, Claire. Mahirap ito, pero kailangan mong pilitin ang iyong mga kalamnan na gumalaw muli. Pagpapatuloy ng doktor. Sinubukan kong tumayo mula sa aking higaan. Sa bawat pagunat ng aking balat, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa aking mga ugat. Napakapit ako sa gilid ng mesa, halos mabasag ang aking mga kuko sa pagdiin. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Habang naglalakad ako ng dahan-dahan patungo sa bintana, narinig ko ang mahinang tunog ng telebisyon sa kabilang silid. Isang balita ang kumuha ng aking atensyon. Nakita ko si Ryan, mukhang masaya, at walang bakas ng kahit anong bigat sa kanyang konsensya. Kasama niya si Letty. Suot ang isang mamahaling kwintas na alam kong galing sa koleksyon ng mga delgado. Nagdiriwang sila sa isang marangyang gala. Tila ba ang trahedyang sinapit ko at ng aming anak ay isang maliit na balitang mabilis na nabaon sa limot. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking dugo. Habang ako ay naririto, nagtitiis sa bawat segundo ng sakit. Habang ang anak ko ay nakikipaglaban para sa bawat hininga sa loob ng isang glass box, sila ay nagpapakasasa sa karangyaan. Naalala ko ang mga panahong ipinagkait ko sa sarili ko ang lahat para kay Ryan. Hindi ako bumili ng bagong sapatos o damit. Naglalakad ako sa ilalim ng tirik na araw para makatipid sa pamasahe. Bawat perang na itatabi ko, inilalagay ko sa kumpanyang noon ay pilit pa lang niyang binubuo. Tiniis ko ang gutom, pagod at hiya dahil naniwala akong kapag umangat siya, aangat din kami. Pero ngayon, milyones ang kaya niyang gastusin para sa babaeng nagtangkang pumatay sa akin. Napakasakit isipin na ang lahat ng sakripisyo ko ay itinapon niya lang sa putikan, na para bang hindi ako ang babaeng sumalo sa kanya noong wala pa siyang kahit ano. Kaya mo iyan, Claire, isang hakbang pa. Pagpapalakas ng loob ng nurse sa aking tabi. Binitawan ko ang pagkakahawak sa barandilya. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang naramdaman kong hapdi ay tila gustong magpabagsak sa akin pabalik sa sahig. Ngunit sa tuwing iisipin ko ang halakhak ni Letty at ang malamig na talikod ni Ryan, tila nagkakaroon ng bagong lakas ang aking mga binti. Hindi ako pwedeng manatiling nakadapa. Hindi ako pwedeng maging isang biktima na lamang habang buhay. Ang apoy na tumupok sa akin ay hindi ako pinatay. Ginawa lamang ako nitong mas matigas at mas matibay. Sa huling pagkakataon, pilit kong itinayo ng tuwid ang aking katawan nang hindi gumagamit ng anumang suporta. Kahit pa ang bawat hibla ng aking laman ay sumisigaw sa sakit, nanatili akong nakatayo. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa malawak na langit na tila naghihintay sa aking pagbabalik. Sulyapan niyo ng mabuti ang mga peklat na ito. Bulong ko sa aking sarili habang ang aking mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Dahil ang bawat marka ng sunog sa aking katawan ay magiging hudyat ng inyong pagbagsak. Tumingin ako sa nurse at binitiwan ang aking mga saklay. Sa unang pagkakataon, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay puno na ng awtoridad at malamig na galit. Hindi na ako ang Claire na kilala nyo. Ang Claire na yon ay kasama nyo nang naging abo sa bodegang yon.
Ganito na lang ba? Papayag ba akong ang mga peklat na ito ang maging tanging alaala ng aking pag-iral? O gagamitin ko ang bawat sakit na ito para itayo ang isang imperyong wawasak sa kanila? Mamatay na kung mamatay, basta iligtas niyo ang anak ko. Huwag niyo kaming hayaang mawala pareho. Ang aking pagsigaw ay tila isang huling hiling sa langit habang ang aking buong katawan ay nayayanig sa matinding sakit ng panganganak. Sa gitna ng puting ilaw ng operating room, naramdaman ko ang bawat hapdi ng aking mga peklat na tila binabatak at pinupunit habang ang aking tiyan ay naninigas. Ang bawat luhang dumadaloy sa aking mga pisngi ay humahalo sa pawis na malapot. Isang paghihirap na higit pa sa apoy na tumupok sa akin noong nakaraang buwan. Ngunit sa gitna ng kadiliman at ingay ng mga kagamitang medikal, narinig ko ang isang tunog na nagpabago sa lahat. Isang matinis at malakas na iyak, isang tinig na pumunit sa katahimikan ng silid at nagbigay ng liwanag sa aking naghihingalong kaluluwa. Isang himala. Sa kabila ng usok na pumasok sa aking baga, sa kabila ng stress at trauma na dinala ng sariling ama ng batang ito, isinilang ang aking anak na malakas at buo ang boses. Nang ilapit sa akin ang munting sanggol, naramdaman ko ang init ng kanyang balat laban sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng galit kay Ryan, at ang lahat ng hapdi ng aking mga sugat ay tila naglaho. May isang bagong layunin na isinilang kasabay ng aking anak. Hindi na ako lalaban para lamang sa paghihiganti. Lalaban ako para sa kinabukasan ng munting anghel na ito na walang kasalanan sa mundong kanyang kinalakihan. Nathaniel! Bulong ko habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang maliliit na daliri. Ang pangalan mo ay Nathaniel dahil ikaw ang regalo ng Diyos sa gitna ng aking kalugmukan. Ilang araw matapos ang aking panganganak, dinalaw ko ni Don Severino sa aking pribadong kwarto. Hindi siya dumating ng walang dala. Sa kanyang mga kamay ay isang makapal na folder at isang maliit na kwaderno na mukhang luma na ngunit maayos ang pagkakaimbak. Naupo ang matanda sa tabi ko at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang seryosong ningning sa kanyang mga mata na tila ba may ipapasa siyang isang mahalagang tungkulin. Claire, tapos na ang panahon ng pag-iyak. Simula niya sa isang tinig na kasing tigas ng bakal. Ang batang iyan ang magiging tagapagmana ng lahat ng aking pinaghirapan, hindi ang aking anak na si Ryan. Ngunit bago mangyari iyon, kailangan mong matutunan kung paano maging isang kuta. Kailangan mong matutunan ang wika ng pera at ang sining ng pagmamanipula na ginamit ni Ryan laban sa'yo. Sinimulan akong turuan ng matanda. Sa bawat gabi na mahimbing ang tulog ni Nathaniel, binabasa ko ang mga report ng kumpanya. Tinuruan ako ni Don Severino kung paano magbasa ng mga balanse, kung paano makakita ng mga butas sa mga kontrata, at kung paano basahin ang intensyon ng mga tao sa likod ng kanilang mga matatamis na salita. Sa loob ng silid na yon, habang ang aking katawan ay dahan-dahang naghihilom, ang aking isipan ay unti-unti ring nagiging isang matalim na sandata. Isang gabi, habang abala ako sa pag-aaral, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Siya si Attorney Victoriano, ang pinaka-pinagkakatiwalaang abogado ni Don Severino. May inilapag siyang isang asul na envelope sa ibabaw ng aking lamesa. Madam Delgado, ito ang mga dokumentong hinihintay niyo, sabi ng abogado sa isang magalang ngunit malamig na tono. Lahat ng mga ari-arian na nakapangalan sa iyong mga magulang na matagal nang itinago ni Ryan at ang mga shares na lihim niyang binenta gamit ang peking pirma mo, nabawi na namin ang lahat ng katibayan. Nang buksan ko ang envelope, nakita ko ang listahan ng mga lupain, account sa bangko, at mga investments na hindi ko man lang alam na pag-aari ko pala. Matagal na pala akong mayaman sa sarili kong pagsisikap at mana, ngunit pinalabas ni Ryan na wala akong kahit isang sentimo kung wala siya. Pinaniwala niya ako na isa akong pulubi na kailangang dumedepende sa kanyang limos. Kinuha ko ang panulat
at nilagdaan ang huling dokumento. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, naramdaman ko ang pagputol ng mga kadena na matagal nang gumagapos sa akin. Attorney, tawag ko habang nakatingin sa larawan ni Ryan at Letty sa isang magazine na nakapatong sa mesa. Simulan na natin ang susunod na hakbang. Gusto kong malaman kung nasaan ang bawat sentimong ginagastos nila ngayon. Gusto kong malaman kung sino ang nagpapautang sa kanila at kung anong mga ari-arian ang ginagamit nilang collateral. Tumingin sa akin ang abogado at nakita ko ang isang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Siguro ay hindi niya inasahan ang ganitong klaseng lamig mula sa isang babaeng kamakailan lang ay halos mamatay sa sunog. Ano po ang plano niyo, madam? Tanong niya. Tumingin ako sa aking anak na mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa mga dokumento. Gusto kong bilhin ang lahat ng utang nila. Sagot ko nang may isang matipid na ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Gusto kong sa akin sila magmakaawa kapag wala na silang maisangla, pati ang kanilang sariling dangal. Ganito na lang ba? Papayag ba si Ryan na makuha ko ang lahat ng kanyang pinagtataguan? O mayroon pa siyang itinatagong alas na mas malupit kaysa sa apoy? 3 taon. 1,080 araw ng pagpapanggap na wala na ako sa mundong ito. 3 taon na ang nakalilipas. Mula nang lamunin ng apoy, ang huling bakas ng babaeng ang tanging alam ay magmahal at maglingkod sa isang lalaking hindi naman siya deserve. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking penthouse. Suot ang isang itim na business suit na gawa sa pinakamahal na tela. Ang aking buhok ay maikli na ngayon at maayos ang pagkakastyle, malayo sa mahaba at nakatirintas kong buhok noon na palaging amoy usok ng kusina. Ang mga peklat sa aking leeg at balikat ay maingat na nakatago sa ilalim ng mataas na kwelyo at mamahaling seda. Ngunit alam ko ang bawat kurba ng mga iyon. Hindi na sila masakit, ngunit nagsisilbi silang paalala sa bawat segundo ng aking paghihirap. Sa kabilang silid, naririnig ko ang mahinang tawa ni Nathaniel habang nakikipaglaro siya kay Don Severino. Ang tunog ng kanyang halakhak ang aking lakas, ang tanging dahilan kung bakit kinaya kong magpuyat para pag-aralan ang bawat galaw ng merkado. Hindi na ako si Claire, na asawa ni Ryan Delgado. Ngayon, ako na si Cassandra Velez, ang pangalang ibinigay sa akin ni Don Severino para sa aking muling pagsilang. Ako, ang kanyang lihim na alas, ang utak sa likod ng CV. Heritage Holdings na unti-unti nang kumakain sa mga kliyente ng Delgado Enterprises. Handa ka na ba, Cassandra? Ang tanong ni Don Severino nang pumasok siya sa aking opisina. Dala ang isang baso ng mainit na tsaa. Nabalitaan kong lubog na sa utang si Ryan dahil sa mga palpak na investment na ginawa niya sa ilalim ng udyok ni Letty. Sinasangla na niya ang huling lupain ng pamilya na hindi ko nakuha sa kanya. Higit pa sa handa, Papa. Sagot ko habang hindi inaalis ang tingin sa aking refleksyon. 3 taon siyang nagpakasasa sa perang ninakaw niya sa akin. Panahon na para bayaran niya ang interes. Sa loob ng 3 taon, pinanood ko mula sa dilim ang unti-unting pagbulusok ni Ryan. Gaya ng inaasahan, si Letty ay naging isang linta na sumipsip sa bawat sentimo na akala ni Ryan ay hindi mauubos dahil sa kagustuhang mapatunayan sa kanyang ama na kaya niyang maging matagumpay ng mag-isa. Pumasok si Ryan sa mga delikadong transaksyon na ako mismo ang gumawa ng paraan para maging kaakit-akit sa kanyang paningin. Ang bawat tagumpay na akala niya ay dahil sa kanyang galing ay bahagi lamang ng isang malaking bitag na inihanda ko. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang huling ulat ng aming investigador. Si Ryan ay desperado na. Ang kumpanyang itinayo niya para kalabanin ang kanyang ama ay nasa bingit na ng pagkalugi. Ang mga bangko ay nagsisimula na ring kumatok sa kanyang pintuan. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang sandali na ang isang gutom na lobo ay kakagat sa pain ng isang maamong tupa. Attorney Victoriano, tawag ko sa aking speakerphone.
Ipadala mo na ang paanyaya kay Ryan Delgado. Sabihin mo na ang CV Heritage Holdings ay interesadong mag-invest sa kanyang kumpanya upang iligtas ito mula sa foreclosure. Ngunit may isang kondisyon, kailangang siya mismo ang pumunta sa ating opisina para sa pirmahan ng kontrata. Isang matalim na ningning ang kumislap sa aking mga mata. Alam kong kakagat siya. Gagawin ni Ryan ang lahat para hindi mapahiya sa harap ng kanyang ama. Hindi niya alam na ang amang kinatatakutan niya ang siyang may hawak ng tali sa aking mga kamay. Magugulat siya kapag nakita niya ang bagong mukha ng tagapagligtas niya. Nakangiting sabi ni Don Severino habang hinahaplos ang ulo ni Nathaniel na tumakbo patungo sa amin. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang pagkabata ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit sa likod ng kapayapaang yon ay ang nagbabagang apoy na handa ng sumiklab muli. Ganito na lang ba? Mananatili ba siyang Cassandra sa paningin ni Ryan? O sapat na ang 3 taon para makilala ng isang asawa ang boses ng babaeng hinayaan niyang mamatay sa apoy? Sana ay handa ka ng pumirma, Mr. Delgado. Napakahalaga ng bawat minutong inilalaan ko para sa usapang ito. Binitawan ko ang mga salitang iyon habang dahan-dahang umiikot ang aking mamahaling silya patarap sa 2 taong naging dahilan ng aking pagkawasak. Sa loob ng 3 taon, dinisenyo ko ang bawat sulok ng silid na ito upang maging isang kutat ng kapangyarihan. Ang bawat gamit ay yari sa matitigas na kahoy at makikintab na bakal, isang malayo at masakit na kabaligtaran sa dampa at kusinang amoy usok kung saan ako dating itinakwil. Nakita ko ang panunuyo ng lalamunan ni Ryan. Mukha siyang pagod. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na pilit itinatago ng mamahaling salamin. Sa tabi niya ay si Letty. Suot ang isang hapit na damit na kulay ginto. Ngunit sa likod ng makapal niyang kolorete ay bakas ang matinding insecurity. Tumingin sila sa akin nang may halong paghanga at takot. Hindi nila alam na ang babaeng nasa harap nila ay ang parehong basura na hinayaan nilang lamunin ng apoy. Miss Velez, pasensya na sa pagkaantala. Malaki ang pasasalamat namin sa inyong interes na isalba ang aming kumpanya. Wika ni Ryan habang pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang magmukhang kagalang-galang. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Isang pamilyar na kaba na tila gustong sumabog sa aking dibdib. Ang bawat hibla ng aking laman ay sumisigaw na sampalin siya, na isigaw ang lahat ng pait na kinimkim ko sa loob ng mahabang panahon, ngunit nanatiling matigas ang aking mukha. Isang maskara ng yelo ang aking isinuot para sa sandaling ito. Masyadong malaki ang utang niyo, Mr. Delgado. At ayon sa aking mga auditor, hindi na kayang isalba ng simpleng cash injection ang Delgado Enterprises. Sabi ko habang dahan-dahang binubuklat ang mga dokumento sa aking harapan. Kailangan ko ng kontrol. Gusto ko ang 70% ng inyong mga shares bilang kapalit ng aking tulong. 70%? Parang kinuha mo na rin ang buong buhay namin. Singal ni Letty. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pangungutya na dati ay nagpapaliit sa aking pagkatao. Hindi ko siya tiningnan. Sa halip, kinuha ko ang aking baso ng tubig at uminom ng dahan-dahan. Ang bawat kilos ko ay kalkulado. Bawat galaw ay isang mensahe ng dominasyon. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Ryan habang nakatingin siya sa akin. May kung anong gulat at pagkalito sa kanyang mga mata. Tila ba may hinahanap siyang isang pamilyar na himig sa aking boses o isang pamilyar na kinang sa aking paningin. Sa gitna ng aming pag-uusap, bahagyang lumaylay ang aking silk scarf dahil sa aking paggalaw. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, ay lumabas ang isang bahagi ng aking peklat sa gilid ng aking leeg. Isang mapula at kulubot na balat na tila isang buhay na saksi ng nakaraan. Mabilis ang naging reaksyon ni Letty. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa aking leeg.
Nakita ko ang biglang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa galit patungo sa isang matinding pagdududa. Alam ko ang tinging iyon. Iyon ang tingin ng isang kriminal na nakakita ng ebidensya ng kanyang kasalanan. May problema ba, miss? Tanong ko ng may malamig na ngiti, habang dahan-dahan kong iniayos muli ang aking scarf upang itago ang marka. Wala. Wala po, Miss Velez. May naalala lang ako. Pautal-utal na sagot ni Letty, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang kanyang titig sa akin. Parang nakita ko na ang markang iyan dati. Tumindig ang balahibo ko sa sinabi niya, ngunit nanatili akong kalmado. Kinuha ko ang gintong panulat at inilapag ito sa tapat ni Ryan. Pirmahan mo na ito, Ryan, o hayaan mong ang bangko ang kumuha sa lahat ng meron kayo bago magbukas ang merkado bukas ng umaga. Utos ko sa isang tinig na kasing lamig ng bakal. Nanginginig ang kamay ni Ryan habang hinahawakan ang panulat. Tumingin muna siya kay Letty. Pagkatapos ay muli sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding tagumpay na humahalo sa kaba. Ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang Panginoon ng aking buhay. Ngayon ay nakaluhod sa harap ng aking mga paa, umaasa sa aking bawat salita. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng panulat sa papel, biglang tumayo si Letty at hinawakan ang braso ni Ryan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa aking leeg, puno ng malisya at isang nakakatakot na pagkadiskubre. Sandali lang, Ryan, bulong ni Letty habang dahan-dahan siyang lumalapit sa aking lamesa. Miss Velez, maaari ko bang malaman kung saan niyo nakuha ang peklat na yan sa leeg niyo? Parang nanggaling yan sa isang malaking sunog. Tumigil ang mundo ko. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng isang bundok. Nararamdaman ko ang matalim na tingin ni Letty na tila ba gustong hubarin ang aking maskara sa harap ng lahat. Ganito na lang ba? Mabubunyag ba ang lahat bago ko pa man makuha ang huling piraso ng aking paghihiganti? O sapat ba ang 3 taon para mapagtakpan ang katotohanan ng isang babaeng namatay na at nabuhay muli mula sa abo? Isang aksidente sa yate noong nasa Monaco ako. Miss Letty, tama ba? Ang boses ko ay hindi man lang nanginig. Pinanatili ko ang aking paningin sa kanya. Isang malamig at mapang-uyam na tingin na tila ba ang kanyang tanong ay isang malaking insulto sa aking katayuan. Dahan-dahan kong inayos ang aking kwelyo. Ang bawat galaw ng aking mga daliri ay kalkulado at puno ng awtoridad. Masyadong mapanganib ang maglaro sa dagat kung hindi mo kabisado ang makina. Gaya rin ng pagnenegosyo, kapag nagkamali ka ng kalkulasyon, masusunog ka talaga. Pagpapatuloy ko habang dahan-dahang sumisilip ang isang matalim na ngiti sa aking mga labi. Nakita ko ang paglunok ni Ryan. Ang takot at pagmamadali na makuha ang pera ay mas matimbang kaysa sa hinala ni Letty. Hinablot niya ang gintong panulat mula sa lamesa, hindi pinapansin ang panginginig ng kanyang sariling kamay. Para sa kanya, ako ang tanging salbabida sa gitna ng malawak na karagatan ng kanyang mga utang. Pirmahan mo na, Ryan. Huwag kang makinig sa mga kung ano-anong imahinasyon ni Letty. Bulong ni Ryan sa kanyang sarili, o marahil ay pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sariling konsensya. Pinanood ko ang bawat kurit ng tinta sa puting papel. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya ay tila mga pako na ibinabaon ko sa kabaong ng kanyang karangyaan. Iyan ang parehong pirma na ginamit niya noong sinubukan niyang itakwil ang aming anak sa ospital. Iyan ang parehong kamay na binitawan ako sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ngayon, ang kamay ring iyon ang nagbibigay sa akin ng karapatang bawiin ang lahat ng meron siya. Ayan, tapos na, sabi ni Ryan habang ibinibigay sa akin ang dokumento. May bakas ng ginhawa sa kanyang mukha, isang maling akala na tapos na ang kanyang problema. Kailan ko matatanggap ang unang bahagi ng pondo?
Kinuha ko ang papel at maingat itong inilagay sa loob ng aking folder. Ramdam ko ang kuryente ng tagumpay na dumadaloy sa aking mga ugat. Ngunit hindi pa ako tapos. Ang pagkuha sa kumpanya ay simula pa lamang. Gusto kong makita silang mawalan ng lahat, hanggang sa huling sentimo, hanggang sa huling hininga ng kanilang pagmamayabang. Ang pondo ay ililipat sa account ng Delgado Enterprises sa loob ng 24 na oras, sagot ko habang tumatayo. Ngunit dahil ako na ang may-ari ng 70% ng shares, may mga pagbabagong magaganap. Attorney Victoriano, pakiabot ang listahan ng mga ari-ariang kailangang i-liquidate agad. Nanlaki ang mga mata ni Letty nang makita ang listahan. Ang bahay sa Forbes Park, ang mga sasakyan, Ryan, pati ang penthouse na tinitirhan natin ay kasama sa kumpanya. Lahat ng binili gamit ang pondo ng kumpanya ay pag-aari na ng CV Heritage Holdings. Malamig kong paliwanag. Masyadong magastos ang inyong lifestyle, Mr. Delgado. Bilang bagong may-ari, kailangan kong putulin ang mga ugat ng inyong pagkalugi. Mayroon kayong 48 oras para lisanin ang mansyon. 48 oras? Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Sigaw ni Letty. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at desperasyon. Ryan, magsalita ka. Sabihin mo sa babaeng ito na hindi tayo pwedeng palayasin na parang mga aso. Ngunit nanatiling nakayuko si Ryan. Alam niya ang batas ng negosyo. Alam niya na sa oras na pinirmahan niya ang papel na yon, ibinenta na niya ang kanyang kaluluwa sa akin. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa malaking bintana ng aking opisina, kung saan tanaw ang buong lungsod. Sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang aking sariling mga matang wala ng bahid ng awa. Naalala ko ang gabi sa bodega, ang amoy ng gasolina, at ang huling tingin ni Ryan bago siya tumalikod. Attorney, pakihatid na ang ating mga panauhin sa labas. Sabi ko nang hindi lumilingon. Bago sila makalabas ng pinto, lumingon si Letty sa huling pagkakataon. May isang madilim na balak sa kanyang mga mata, isang uri ng puot na alam kong hindi matatapos sa pirmahan ng kontrata. Hindi pa tayo tapos, Miss Velez. Bulong ni Letty na sapat na para marinig ko. May kung ano sa'yo na hindi ko mapaliwanag, pero sisiguraduhin kong malalaman ko kung sino ka talaga. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, napahawak ako sa lamesa upang suportahan ang aking nangangatog na mga binti. Ang bawat hininga ko ay malalim at mabigat. Sa gitna ng katahimikan ng silid, tanging ang tunog ng aking sariling tibok ng puso ang naririnig. Mabilis, matapang, at puno ng panganib. Kinuha ko ang aking cellphone at may tinawagan. Papa, nakuha ko na ang kumpanya, pero nagsisimula na ng magduda si Letty. Kailangan nating bilisan ang susunod na hakbang bago pa siya makagawa ng ingay. Ganito na lang ba? Mananatili ba akong ligtas sa likod ng pangalang Cassandra? O ang pagkauhaw ni Letty sa katotohanan ang magiging mitya ng isa pang malaking sunog sa aking buhay? Bakit dito, Ryan? Bakit kailangang sa luma at mabahong bodegang ito tayo makikipag-ayos sa babaeng yon? Ang matinis na boses ni Letty ay nagpaulit-ulit sa 4 na sulok ng madilim at maalikabok na bodega. Ito ang parehong lugar kung saan ang hangin ay naging apoy, kung saan ang bawat hininga ko ay naging abot 3 taon na ang nakalilipas. Nakatayo ako sa loob ng maliit na opisina sa itaas. Pinagmamasdan sila sa pamamagitan ng maduming salamin. Ang bawat hakbang nila sa maruming semento ay tila mga yabag ng hatol na matagal ko nang hinihintay. Nakita ko ang panginginig ng mga balikat ni Ryan. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bawat anino. Tila ba natatakot siya na anumang oras ay may lilitaw na multo mula sa nakaraan. Ang amoy ng alikabok at nabulok na kahoy ay humahalo sa matapang na amoy ng kanyang mamahaling pabango. Isang amoy ng desperasyon na hindi kayang itago ng pera. Tumahimik ka na, Letty. Sabi ni Miss Velez, dito natin pag-uusapan ang huling pondo na kailangan natin para hindi tayo makulong sa kasong estafa.
Wala na tayong ibang mapupuntahan. Sagot ni Ryan. Ang boses niya ay basag at puno ng pagod. Dahan-dahan akong bumaba mula sa hagdanang kahoy. Ang bawat tapak ko ay lumilikha ng marahang tunog sa katahimikan, isang tunog na nagpatigil sa kanilang paghinga. Nakasuot ako ng puting-puting sutana, isang kulay ng kalinisan sa gitna ng kanilang dumi. Nang maabot ko ang huling baitang, tumapat ako sa tanging ilaw na nagmumula sa butas na bubong. Nandito na kayo, ang aking bungad. Ang boses ko ay kasing lamig ng sementong tinatapakan nila. Miss Velez, salamat at dumating ka. Parang awa mo na. Pirmahan mo na ang release ng pondo. Lahat ng kinuha mo sa amin, ibinigay na namin. Handa na kaming umalis ng bansa. Huwag mo lang kaming hayaang mabulok sa kulungan. Pagmakaawa ni Ryan habang pilit na lumalapit sa akin. Ryan, huwag kang lumapit sa kanya. Sigaw ni Letty. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Tingnan mo ang mga mata niya. Ryan, kilala ko ang tinging yan. Dahan-dahan kong inabot ang aking leeg at tinanggal ang seda na scarf na nakabalot dito. Iniharap ko sa kanila ang kabuuan ng aking mga peklat, ang kulubot at mapulang balat na tila isang mapang-api ng kanilang kasalanan. Pagkatapos, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bodega, iniharap ko ang aking mukha ng walang anumang pag-aalinlangan. Claire, ang pangalan ko ay lumabas sa mga labi ni Ryan na tila isang sumpa. Napaatras siya hanggang sa mabangga niya ang mga lumang kahon. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang bangkay na bumangon mula sa hukay. Hindi, patay ka na. Nakita kitang nilalamon ng apoy. Imposible ito. Galingaw-ngaw ng boses ni Letty habang napapaupo siya sa sahig sa matinding panginginig. Ang Claire na kilala niyo ay namatay na nga sa bodegang ito, Ryan. Ang Claire na bulag sa pag-ibig, ang Claire na handang magpaalipin para sa iyo. Lahat iyon ay naging abo na. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang kaharap niyo ngayon ay ang bawat luhang pumatak habang sinusunog niyo ako. Ang kaharap niyo ngayon ay ang katarungan. Sa sandaling iyon, ang paligid ay napuno ng asul at pulang liwanag na nagmumula sa labas. Ang tunog ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang bumalot sa katahimikan. Attorney Victoriano at Don Severino ay pumasok mula sa malaking pinto. Dala ang mga dokumentong magsisilbing rehas ng kanilang kinabukasan. Ryan Delgado, arestado ka sa kasong attempted murder at plunder. Letty Sandoval, arestado ka rin bilang mastermind sa panununog at frustrated murder, ang deklara ng opisyal na pumasok. Hindi! Si Ryan ang nag-utos sa akin. Siya ang may gustong mawala ka, Claire. Huwag niyo akong isama rito. Sigaw ni Letty habang nagpupumiglas sa mga pulis. Nagsisinungaling siya. Claire, asawa mo ako. Pinilit lang niya ako. Alam mo kung gaano kita kamahal. Huling hirit ni Ryan, pilit na lumuluhod sa harap ko habang umiiyak ng walang kahihiyan. Tiningnan ko siya nang may halong pait at matinding pagkasuklam. Asawa, ang asawang tumalikod habang humihingi ako ng saklolo para sa anak natin? Ang asawang ginamit ang sarili niyang pamilya para sa pera? Claire, parang awa mo na. Ang anak ko. Hayaan mo akong makita ang anak ko. Pagsusumamo niya. Wala kang anak, Ryan. Malamig kong sagot habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Mayroon lang akong tagapagmana. At kailanman, hindi niya malalaman na nagkaroon siya ng amang kasing hayop mo. Pinanood ko silang hilahin palabas ng bodega. Ang bawat sigaw ni Letty at bawat pagmamakaawa ni Ryan ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit may kalungkutang kasama. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa sayang ng mga tao na ibinigay ko sa maling tao. Nang maiwan kaming dalawa ni Don Severino sa gitna ng bodega, naramdaman ko ang isang malakas na pagbuga ng hininga. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 3 taon ay tila dahan-dahang sumasama sa hangin.
Ganito na lang ba? Ang katapusan ba ng aking paghihiganti ay ang simula ng aking kapayapaan? O ang mga alaala ng apoy sa lugar na ito ay mananatiling nakaukit sa aking puso gaya ng mga peklat sa aking balat? Hustisya. Sa wakas, nakuha ko na ang salitang matagal ko nang ipinagdarasal. Ngunit bakit tila may bahagi pa rin ng aking puso na nananatiling hungkag? Ang bulong na ito ay humalo sa malamig na hangin ng umaga habang nakatayo ako sa harap ng puntod na ipinagawa ko para sa Claire Delgado. Hindi ito puntod ng isang taong namatay, kundi isang simbolo ng babaeng hinayaan kong mamatay sa apoy para isilang ang Cassandra na kaharap ng mundo ngayon. Ang mga puting bulaklak na inialay ko ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin, isang tahimik na pagkilala sa lahat ng sakit na aking dinaanan. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang ibaba ang hatol. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Ryan at Letty. Nabalitaan ko mula kay Attorney Victoriano na sa loob ng kulungan, ang dating magkakampi sa kasamaan ay naging mortal na magkaaway. Sinisisi nila ang isa't isa sa bawat segundong paghihirap nila sa likod ng mga rehas. Ang kanilang karangyaan ay napalitan ng malamig at madilim na semento. Ang kanilang mga mamahaling damit ay naging kulay kahel na uniforme ng kahiyan. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking leeg. Nararamdaman ang bawat ukit ng peklat sa aking balat. Noong una, itinuring ko itong sumpa, isang kapangitang dapat itago. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ko ang aking sarili sa refleksyon ng sasakyan, nakikita ko ang isang mapang nagtuturo sa aking tagumpay. Ang mga markang ito ay hindi na tanda ng aking pagiging biktima. Sila ay mga huwaran ng aking katatagan. Mama, tara na po. Lalaro pa tayo kay Lolo. Ang tinig ni Nathaniel ay tila isang matamis na himig na pumukaw sa aking pagmuni-muni. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at walang muwang sa dilim ng nakaraan. Binuhat ko siya ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok na tila isang gamot sa lahat ng aking sugat. Sa hapon ding iyon, naganap ang isang mahalagang pagtitipon sa boardroom ng Delgado Enterprises na ngayon ay binago ko na ang pangalan tungo sa Claire Severino Global. Ang silid na dati ay puno ng usok ng sigarilyo at mga mapanirang plano ni Ryan ay puno na ngayon ng liwanag at mga taong naniniwala sa aking kakayahan. Tumayo si Don Severino mula sa kanyang upuan sa gitna ng lamesa. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit puno pa rin ng awtoridad. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang gintong susi at ang selyo ng kumpanya. Mga kasama, sa loob ng maraming taon, pinamunuan ko ang imperyong ito ng may kamay na bakal. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya sa emosyon. Ngunit ngayon, nakita ko ang isang pusong mas matibay pa sa bakal at mas matalas pa sa anumang talino sa negosyo. Claire o Cassandra, anuman ang itawag namin sa iyo, ikaw ang tunay na nagligtas sa dangal ng pamilyang ito. Inabot niya sa akin ang selyo. Ang malamig na bakal nito sa aking palad ay tila nagbigay ng huling kumpirmasyon sa aking bagong katayuan. Ipinapasa ko na ang pamumuno sa iyo. Ikaw na ang bagong chairperson ng kumpanya. Alam kong sa ilalim ng iyong mga kamay, hindi na muling mababahiran ng dumi ang pangalang ito. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay kay Don Severino na tumatango ng may pagmamalaki. Hindi ko napigilang maluha, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang ito ay hindi na galing sa pait. Sila ay mga luha ng pagtanggap at pagpapasalamat. Bilang aking unang proyekto bilang chairperson, itinatag ko ang Alab ng Pag-asa, isang foundation na nakatuon sa pagbibigay ng libreng legal at medical na tulong para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at panununog. Gusto kong ang bawat sentimong kikitain ng kumpanya ay magsilbing tubig na papatay sa apoy ng kawalang katarungan sa buhay ng iba. Nang matapos ang mahabang araw, bumalik ako sa aking penthouse.
Naupo ako sa terrace habang pinagmamasdan ang mga bituin. Ang lungsod sa ibaba ay tila isang dagat ng mga ilaw, puno ng libu-libong kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Kinuha ko ang isang maliit na envelope na iniabot sa akin ni Attorney Victoriano kanina. Galing ito sa kawanihan ng bilanggo. Isang sulat mula kay Ryan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Gusto ko itong itapon. Gusto ko itong sunugin ng hindi binabasa. Ngunit may isang bahagi ng aking pagkatao ang gustong makita ang huling hininga ng kanyang pagsisisi. Dahan-dahan kong binuksan ang papel. Ang sulat ay puno ng mga bura at bakas ng luha. Claire, patawarin mo ako. Araw-araw kong nakikita ang mukha mo sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata. Hindi ang mukha mo noong sinusunog ka, kundi ang mukha mo noong gabing masaya tayong bumubuo ng mga pangarap. Ngayon ko lang na-realize na nasa akin na ang lahat. Ngunit itinapon ko dahil sa aking kasakiman. Pakiusap, kahit isang larawan lang ng anak natin. Nanatili akong nakatitig sa sulat. Ang bawat salita niya ay tila isang alingaw-ngaw mula sa isang mundong hindi ko na kinabibilangan. Ganito na lang ba? Sapat na ba ang salitang patawad para burahin ang bawat peklat sa aking katawan at bawat sugat sa aking kaluluwa? O ang sulat na ito ay isa na namang bitag ng isang lalaking hindi marunong tumanggap ng kanyang pagkatalo? 5 taon na ang nakalilipas mula nang huling beses kong narinig ang tunog ng rehas na sumasara sa likod ni Ryan at Letty. Ngayon, habang nakatayo ako sa malawak na beranda ng aming bahay sa Tagaytay, ang tanging naririnig ko ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng pino at ang masayang tawa ni Nathaniel na naglalaro sa damuhan kasama si Don Severino. Ang sikat ng umaga ay marahang humahaplos sa aking mukha. Hindi na ako nagsusuot ng mataas na kwelyo para itago ang aking mga peklat. Sa halip, hinahayaan ko ang sikat ng araw na dapuan ng bawat marka sa aking balat. Ang mga bakas ng apoy na dati ay itinuturing kong katapusan ng aking buhay. Ngayon ay tila mga gintong ukit ng isang digmaang aking napagtagumpayan. Ang bawat kurba ng aking mga peklat ay nagsasabi ng isang kwento, hindi ng isang biktima, kundi ng isang babaeng nagawang bumangon mula sa sarili niyang abo. Kinuha ko ang sulat ni Ryan mula sa aking bulsa, ang sulat na ilang taon ko ring itinago, ngunit hindi kailanman sinagot. Dahan-dahan ko itong binuklat sa huling pagkakataon. Binasa ko ang kanyang mga pagsusumamo, ang kanyang mga pangako ng pagbabago, at ang kanyang hiling na makita ang anak na itinuring niyang basura noon. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagkaunawa na ang kanyang mga salita ay wala ng kapangyarihan sa aking puso. Ang pagpapatawad na ibinigay ko sa aking sarili ay sapat na upang hindi ko na kailanganin ang anumang paliwanag mula sa kanya. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkukulong sa kanila sa likod ng mga rehas, kundi ang pagiging malaya ko mula sa anumang emosyong nag-uugnay sa amin. Inilabas ko ang aking lighter, isang simpleng kagamitan na dati ay nagdulot sa akin ng matinding takot. Sa isang pitik, lumitaw ang isang maliit na apoy. Pinanood ko kung paano dahan-dahang kinain ng apoy ang mga dulo ng papel. Kung paano naging itim na abo ang bawat salita ng pagsisisi ni Ryan. Hinayaan kong tangayin ng hangin ang mga abo patungo sa matatayog na puno. Doon, kasama ng hangin, ay tuluyan ko nang pinakawalan ang huling anino ng aking nakaraan. Mama, tingnan mo po, nakahuli ako ng tutubi. Sigaw ni Nathaniel habang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong kaligayahan. Lumuhod ako upang salubungin ang kanyang yakap. Ang init ng kanyang munting katawan ay ang pinakamahalagang kayamanan na hinding-hindi mananakaw ng kahit sino. Tumingin sa akin si Don Severino mula sa malayo. Isang tango ng pagkilala at paggalang ang kanyang ibinigay. Sa kanyang mga mata,
Nakita ko ang kapayapaan ng isang amang nahanap ang kanyang tunay na tagapagmana. Nakaangat ang aking noo habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa dulo ng bulkan. Ang langit ay nagmistulang isang canvas ng kulay kahel, lila at ginto. Isang paalala na pagkatapos ng bawat madilim na gabi ay palaging may darating na bukang liwayway. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para buuin ang aking pagkatao. Ang aking tagumpay sa negosyo, ang kalusugan ng aking anak, at ang katahimikan ng aking isipan ay higit pa sa anumang pangarap na binuo ko noon sa piling ni Ryan. Ang sugat ay naghilom na at kahit may mga marka pang naiwan, ang mga ito ay nagsisilbing paalala na ako ay buhay, ako ay matatag, at ako ay malaya. Tapos na ang kwento ng Claire Delgado na biktima ng apoy. Ang narito ngayon ay si Claire, ang babaeng mas maliwanag pa sa anumang sunog, mas matatag pa sa anumang bagyo, at mas malaya pa sa anumang ibon sa kalawakan. Dahil sa huli, ang pinakamagandang uri ng paghihiganti ay ang pagiging masaya nang wala na ang mga taong sumubok na sirain ka. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam kong sa wakas, nahanap ko na ang aking tahanan sa loob ng sarili kong puso.